Boss, kumalma ka lang ha. Kumalma ka lang. Alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Isang mapagpalang araw mga tangay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today dito sa YouTube channel ni Papa Dins TV. Supportahan natin ang mga vlog niya, Charity, at ang anak ito ni Kabusiness Official. Ang YouTube channel Kabusiness Official, pakisupportahan natin. I-subscribe natin ang mga vlogs, like and share natin. And don't skip ads. At ang Kabusiness Family, ang second channel nila mga tangay. At sila Kuya Bal at Ina Kalinga Prab at sila Ma'am Ruda, nag-reaction ako dyan. Alright mga tangay, balik tayo dito, proceed tayo dito sa vlogs nga ni Papa Dins TV. Supportahan natin mga tangay. Dahil dito mga tangay, sa thumbnail niya ay naisugod nila si Ate Rose sa hospital at si Arvin nawawala pa rin. Dito mga tangay, dito sa intro pa lang ni Papa Dins TV mga tangay, ay sinugod nila si Ate Rose. Ito ay beneficiary ni Papa Dins TV. Siguro ano bang dahilan bakit napasugod sila? Ito mga tangay, panoorin muna natin sa dulo bago natin balikan yung pagsugod nila Papa Dins TV kay Ate Rose. Siyempre mga tangay, bilang nanay magulang, siyempre mag-aalala yan sa anak. Diba, anak niya yun, kung ano mangyari, mag-alala siguro sa sobrang depression na rin o pag-iisip. At dito na interview mo na ito nila Papa Dins TV. Ito mga tangay, panoorin natin. Samahan nyo ko bago natin na-reaction. Tara mga tangay. Bakit hindi nagtinda sa'yo si Raven? Alright mga tangay, sa dulo ito muna yung re-reaction natin sa bagay bago ibalik natin doon sa intro. Dahil wala pang update dito si Papa Dins TV kay Ate Rose, diba? So dito na sa vlog niya, re-reaction na natin. At interview ni Papa Dins TV dito si Ate Rose muna. At ayos naman si Ate Rose dito mga tangay. Yung mukha niya ayos naman, diba? Tapos dito mga kagwa sila yung kabay papaya. Kasi hindi kayo makapagtinda. Diba? Ang ano po siguro niya, hindi siya kasi ewan ko, tinatanong siguro sa mga salit. Kasi ang sabi ko naman sa kanya kasi, tapos hindi ko Para nasa isang tindahan sila di mga tangay dito. Nag-usap sila ni Papa Dins TV para may sa terminal banda, sa may gilid ng kalsada, di ba mga tangay. Tapos in-interview. Tapos dito, interview ni Papa Dins TV si Ate Rose. Parang formulibado talaga siya di ba mga tangay. Ito natin. tatakpan ko. Kasi gusto ko rin naman maging transparent sa iyo. Kasi una-una, hindi ko Tama yun, maganda yun si Ate Rose. Maging maganda yung transparent kay Papa Dins TV. Natutuyo yung sinasabi na walang halong kasinungalingan. At siyempre bilang charity vlogger kay Papa Dins TV, doon yun din ang kailangan. Puro yung hindi nagsisinungaling yung mga beneficiary, di ba mga tayo. Kaya maganda rin ito si Ate Rose na loyalty kay Papa Dins TV. Tuloy natin. mapisyohan ako na manatili ng paghahanap buhay na katulong namin kasi una-una may mga needs siya na hindi ko talaga maibigay. May mga pinag-iipunan siya na personal na nakangailangan niya na hindi ko talaga afford pa na maibigay sa kanya sa ngayon. May jowa na ba yun si Raven? May jowa na? Meron na po. May girlfriend na? Ilan taon na ba yun si Raven? Mag-18 17 na si Raven eh. 17, tapos hindi na siya nag-aaral, ano? Opo. Nung ano kasi pag sinenroll ko siya ng aso talagang natututok siya sa ano eh. Isa dyan mga tayong ganyang edad na anak ni Ate Rose siguro. Oo, gabay siguro. Ano na dyan eh, dala na yan sa kapusukan mga tayong ganyang edad, katigasan ng ulo. Kailangan talaga si Ate Rose dyan makasubaybay, di ba mga tayong maka-advise, maka-monitor, di ba? Dahil talagang dyan yung kakulitan, gagawa ng kapusukan dahil karoon ng gawa ng hindi inasahan. Sa pagtanda niyan mga tay, uy, ganun pala. Yung lahat naman ng mga kabataan, kita ko mga tay, dumaan dyan sa katigasan ng ulo ng magulang, stress na ang magulang katulad ni Ate Rose. Sa sitwasyon niya nakikita natin
'di ba, mga tangay, lahat ng estudyante 17, 18, 20. Dami yan daming pangarap yan, mga luho, 'di ba, mga tangay? So yung anak niya, si Raven ba yun, Arvin, na dapat naisip niya si Ate Rose, mga tangay, na mag-alala sa kanya, 'di ba, mga tangay? Dapat yung anak niya ay may magulang siya, katulad ni Ate Rose nag-alala na uy, may magulang pala ako, nag-aalala sa akin. Ipaalam ko kung ano nangyayari sa akin. So dito, mga tayo, si Ate Rose, mga tayo, ay hindi niya alam, hindi nagpapaalam siguro yung anak niya. Tapos maraming luho nakagustuhan, di ba, mga tayo, na hindi mabigay ni Ate Rose. Siyempre, wala siguro siyang katimbang asawa o trabaho na maayos. Dahil tinutulungan lang ito ni Papa Dins TV, sila mag-ina, di ba, mga tangay, binigyan sila ng hanap buhay, di ba, mga tangay. So dapat yung anak niya, mga tangay, sumunod kay Ate Rose kung anong plano para sa kanya magandang kinabukasan, mag-aral. Para nabanggit ni Ate Rose, pinapaaral sa ALS. So napakasayang, mga tangay, ganito si Ate Rose na porsigido sa anak niya, mga tangay, na yung anak niya nagluluko, di ba, mga tangay, di ba? Dapat yung anak niya talagang pagsisisi sa huli yung inaano ng anak niya, na makikita niya dito sa vlogs ni Papa Dins TV na si Ate Rose ay sobrang pag-alala sa kanya. Pinikwento niya kay Papa Dins TV nangyayari para transparent na puro totoo lang yung kunikwento niya kay Papa Dins. Buti nandito si Papa Dins TV sa kanilang buhay, di ba? Gabay, di ba, mga tangay? Dito yung mga kagwangs nakikinig lang, mga tangay. Di ba? Tuloy natin. Simula nung kumikita na siya ng pera kasi parang nawalan siya ng sa pag-aaral. Alright, mga tangay, ganyan yung senaryo. Lahat ng mga estudyante, mga tangay, kapag na makaranas na makaroon na, ay, kayan pala nila maghanap buhay, nakatikim na sila ng sarili nilang pagod, mga tangay, ay parang nanglalamig na sila sa pag-aaral. Siyempre, doon na sila pupokus maghanap buhay, marunong na sila maghanap buhay. Dalagang ganyang edad, 16, 17, 18, dapat na sa paaralan yan, dapat na sa ano pa rin yan, iniisip niya yung pangarap nila, yung buhay nila na kasama yung pamilya, magulang niya, na iahon niya sa kahirapan. So dito sa senaryo ni Ate Rose, ay natuto na yung anak niya maghanap buhay o magkaroon ng pira, sariling sikap o sariling pagod. So kaso lang hindi nga na mamamalayan, mga tangay, yung gusto ni Ate Rose na pangarap makapagtapos siya sa pag-aaral ay naano na siya, nabaling na doon sa trabaho niya, nalibang na siya. Is napakasayang ng pagkakataon na pinapaaral siya ni Ate Rose o ni Papa Dins TV. So yan, mga tangay, bata pa lang siya, kumikita na siya. So maganda, ano na nga siya, tawag dyan, marunong na siya maghanap buhay. So hindi nga lang nagamit sa magandang paraan na i-focus niya mo. Naghanap buhay siya, nag-aalala siya sa nanay niya, kay Ate Rose, tapos nag-aaral siya para makapagtapos na magandang kurso o magandang kurso para maganda sa sunod, ay pwede siya mag-apply ng magandang trabaho. Kaso lang dito, parang tingin ko hindi niya nagagamit sa tama, o parang nagagamit niya sa parang may obligasyon siya ginagampanan, di ba, mga tangay, na kailangan niya maghanap buhay. Dapat dito nakikita ko, mga tangay, kung kumikita man siya sa sarili niya, ay pwede pang tulong niya kay Ate Rose at sa pag-aaral niya, makaipon siya, makapagtapos siya sa magandang kurso at para maka-apply siya ng trabaho. Lahat ng mga kabataan, mga tangay, ay kailangan maging independent unti-unti para kapag tumanda yung magulang ay marunong na maghanap buhay, hindi mag-asa sa magulang, di ba? Tama yun. Pero ang ano ko lang dito, parang inaano ni Ate Rose ay may pinagkagagastusan na hindi sa pag-aaral niya, kundi parang may obligasyon na siya na ginagampanan na luho, di ba? Luho, di ba? Kaya dito parang nagko-consumption o na-stress si Ate Rose, di ba, mga tangay? Tuloy natin. Opo.
So dito mga tangay, nasasanay na siya. Kulang sa advice. Na siyempre siguro na ano na walang tatay, si Ate Rosla. Tapos nasanay na yung anak niya si Arvin siguro maraming mga salita naririnig. Ay, kaya mo na maghanap, kaya mo na magbuhay sa sarili mo. Pero hindi naisip ni Arvin, 17 o 18 years old pa lang siya. Napakasayang ng pagkakataon na mag-aral ng mabuti at makaaral ng magandang kurso. At pag edad niya ng 30, 40 ay pwede siya mag-apply ng trabaho ng magandang kategory. Di ba mga tangay? Dito mga tangay, parang nasanay na siya kumikita ng 700, sabi ni Ate Rose. So, ngayon lang yan. Ay paano magkaroon na siya ng sariling pamilya, anak, hindi lang isa anak o ano. Kung asawa niya ay maluho rin, wala siyang trabaho mahanap na dahil nasanay na siya maghanap buhay. Hindi niya pinukus yung sarili niya mag-aral ng maabuti at makahanap ng magandang trabaho, maregular, kung ano mang trabaho, di ba mga tangay? Dahil nasanay na siya maghanap buhay na parang nalaso na ay kumikita na ako ng 700, malaki na to, makasupport na ako nito. Pero kulang yan mga tayo, mas maganda makapag-aral ka ng mabuti na para yung maayos na kurso o makahanap makahanap ka ng magandang trabaho na stable talaga, tawag doon mga tayo. Lahat relate lahat ng mga kababayan dito natin, mga kabataan. Kahit ako mga tayo, relate ako dito dahil kapag pinakaunang hanap buhay mo ay kumita ka ng malaki, uy, malaki pala kinikita ko So, ituloy-tuloy ko na to. Pero hindi mo naisip mga tangay, habang tumatanda isang tao mga tangay, kung hindi ka pa nakapagtapos ng magandang kurso o pag-aaral mo, magandang hindi ka malakas certification na marami, nasanay ka doon sa panghanap buhay mo dahil malaki na kita mo, hindi mo alam kung mawala yung hanap buhay mo na yan at pag gusto mo mag-apply sa ibang mga gusto mong trabahuan ay wala ka mga graduate, high school graduate, college graduate o certification. Napakahirap na ngayon mag-apply mga tangay. Mas maganda habang bata ka pa ay mag-aral ka. Para gusto mo magtrabaho sa magandang trabaho, ay siyempre may pang-comply ka mga certification, experience. So, di ba mga tangay? So dito nakikita ko yung anak ni Ate Rose siguro nasanay dahil karoon na kumita na siya ng malaki, pero ngayon lang yan. Pero sa huli ay pagsisisihan niya mata dahil hindi siya sumunod sa plano ni Ate Rose o pangarap niya para sa kanya rin, di ba mga tangay? Tuloy natin. Baka parang kasi yun nga, lagi silang gusto kong bumili ng ganito, gusto kong syempre, hindi ko po may priority yung napapaliwanag ko po ganito. Pag-iipunan natin, hindi lang. Magkano binibigay niya sa kanya, te? 300 per day. Sakali, titinda siya. Oh. Para lang i-drive niya po yung motor. Ngayon, tenga rin ngayon yun, yung motor na yun. Imbis na, halimbawa, may sakit ka, gaya niya, di ba? 3 araw kayong di nakapagtinda po. Pangatlo po ngayon. So, dito mga yung anak niya lang nakadrive ng motor. So, kung sa anak niya lang nakadrive ng motor, so saka yung titinda. So, dito parang hindi siya nakatinda 3 araw. So, nagkaroon ng karamdaman si Ate Rose. So, siya lang ang parang kung walang tatay, so siya ang parang naging alalay o naging katimbang ni Ate Rose. Kung wala si Arvin ba yung anak niya, ay walang katimbang si Ate Rose, walang magdadrive ng motor. Dapat inisip ito ni Arvin na kung wala siya ay hindi makakilos yung nanay niya. Dahil siyempre sila na lang dalawa dapat magtulungan sa ganitong hanap buhay na binigay siguro ni Papa din Stevie, di ba? Kaya nakita ko dito sa Ate Rose na hindi siya makakilos kung wala si Arvin dahil siya lang nakaka-drive pala ng motor. Tuloy natin. Wala naman din siya. Hindi ko naman po may alaw si Angelo na siya lang mag-isa. Hindi pwede si yun. Angelo, kailangan kasama niya po ako. Para nag-guide
yung anak niya si Rain, siguro si Angelo. Si Angelo. So, may di makakilo si Ate Rose, siyempre. Wala siya nga rin aasahan, di ba mga tay? Yun lang yung motor, mag-drive, magtinda sila. Tuloy natin. Pero may mga paninda ka pa doon sa pwesto. Ano natin, ano namin, napakasante na sige na. Tapos yung iba, inulam na lang namin. Kanina lang. Pag naka-recover ka, magtinda ka na kasi sayang. Sayang yung... Wala lang akong trabaho, ako na magtinda dito. Dito, totoo yun, yung sabi ni ate. Kung wala, sabi niya. Ang sabi ni ate? Dito. Sayang. Sayang yung... Wala lang akong trabaho, ako na magtinda dito. Yung sabi ni ate, kung wala ako trabaho, ako lang magtitinda doon. Totoo yun, mga tangay. Siyempre may trabaho si ate. So, ano lang yun, hindi naman na kinsulto yun yung sabi ni ate. Parang ano lang yun, siyempre may trabaho siya. So, sayang. Kailangan talaga ni Ate Rose, nakatimbang yung anak niya. Mag-cooperate sila, sila, di ba? Tulungan lang sila dahil parang wala na silang asawa, di ba, mata? So, yan talaga yung problema ni Ate Rose. Pinaka-stressan siguro, nagkasakit siya, di ba, mata? Yung, hindi sumusunod yung anak niya sa mga desisyon, parang taliwas yung yung isang anak niya na gusto na maghiwalay sa kanya. Kaso lang, yung anak niya na lang yung pag-asa yung mag-drive ng motor, pag-asa para makatinda sila dahil nakakasakit si Ate Rose, di ba mga tay? Di ba? Pinapaliwanag niya dito. So, si ate nga, yung isa, nag-alala, di ba? Siyempre kailangan ni Ate Rose na maghanap buhay araw. Siyempre kumakain yan sila mga tay sa isang araw, 3 bisis, di ba mga tay? Tulad natin. Tulungan na lang kita. Mahirap itong may Pero kasi po, hindi ko naman po, Paps, hindi naman sa ayaw ko ng pagtitinda. Kaya lang, ang hirap naman po kasi na pagtatrabaho ako ng una-una, baka po yung kikitain ko, kulang din po sa pagpapagamot ko. Pasmal yata, no? Tapos po, tsaka, hindi, yung din po kasi, kung isa sa palaran ko po yung, di ba nung nakaraan, kahit na tinatrampaso ako ng tinda ako, ano ba nangyari sa akin, nagpulops ako. Kasi mahirap din po kasi pag pinilit ko po yung sarili ko. So dito mga tayo kinikwento niya at nag-alala rin si ate. So nagtinda, nag-collapse siya. So wala yung anak niya. So kailangan niya dito ni Ate Rose yung anak niya siyempre alalay, di ba mga tay? Kaya nga nagkaroon ng anak si Ate Rose para tagabantay rin sa kanya, bantay niya rin ang anak, di ba? Kung di ba mga tay, ano na lang yun, anong ginawa paano na lang inanak na lang ni Ate Rose, tapos ganun yung anak walang pakialam sa kanya, di ba mga tay? Para obligasyon rin na ng anak na bantayan yung magulang, di ba? Siyempre naghanap buhay yung magulang para sa anak, para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay nila. So dito, yung anak ni Ate Rose ay suwail sa kanya. Diretsuin na natin, real talk mga takay. Yung anak ni Ate Rose ay suwail sa kanya, hindi sumusunod. Totoo yun. Dahil nag-i-stress si Ate Rose, nagkaroon ng sakit si Ate Rose, yung anak niya saan lugar, di ba mga takay? Di ba? Ako po yung yung sitwasyon, lalo po kami mapupulisyo. Yun, alright. Mas lalo makaparwisyo kung walang katimbang si Ate Rose. Kung mag-collapse si Ate Rose, di ba? Maraming mapaparwisyo. Kung sino maka-rescue dyan, di ba? Sino magbantay sa ospital. Yun, tama yung mga tayo. So, kailangan ni Ate Rose yung anak niya. Kung saan-saan nakasuot-suot yun eh. Di ba? Di ba? Hindi niya naisip yung obligasyon niya bilang anak kay Ate Rose. Di ba? O, anak. Oo, nandoon na hindi, ano na lang consideration, mahiya yung anak na Ate Rose na magulang mo yan. Pinapabayaan mo si Ate Rose, yung anak niya. Sino yung anak niya, di ba? Matay, nakalimutan ko ng yung suwal niya yung anak. Pinabuti ko na po na na-condition mo na yung sarili ko talaga na para kung halimbawa, dito ulit ako, tuloy-tuloy. Kasi una-una, wala po akong panlasa. Doon po sa timpla, sinubukan ko naman po kaso lang, bakit nag-iba yung, dami nagre-reklamo, may panawin ko na. Yun,
isa na doon mga tangay. Yung pinapaliwanag ni Ate Ros. Siyempre may nararamdaman si Ate Ros. Siyempre iba yung panlasa niya mga tangay. So, kailangan nakakatimbang ni Ate Ros at kaya nga may anak siya para yun ay magtulong at tinuruan naman ni Ate Ros yun paano magtimpla ng paninda nila para tuloy-tuloy yung hanap buhay nila para may panggasto sila sa pang-araw-araw. So nilalabas lang dito ni Ate Ros yung naramdaman niya mga tangay. Unawaan ko dito na naunawaan ko na si Ate Ros. Yung ang problema niya dito, yung anak niyang Suwail na hindi iniiwanan siya mga tangay. Di ba? Opo. Ikaw, Ngayon, iba yung lasa. ngayon Ate Ros, no, tawag dito, ano pa lang, saan ka galing ngayon, Ate Ros? Dito pa lang, nagbabalak po kasi ako na, mamaya po, naghintay lang po ako na, pupunta po din sana ako ng SM. SM. Opo. Hanapin ko sana po si Opo. Ayun nga, Samahan na lang kita. Alright, so may nararamdaman si Ate Ros pero hinahanap niya yung anak niya. Pero yung anak niya hindi nagpapahanap sa kanya. Nako, talagang sakit sa ulo yung anak ni Ate Ros, di ba, sa kanya. Kapag wala siya ngayon, hindi ko pa rin talaga siya nakita, magpa-blatter na po talaga ako. At nag-prepare na rin po ako na Oo, kasi magulang siya, yung anak niya, kung ano na nangyayari. Hindi na nagpaparamdam, hindi na nagpapakita eh. So, same tao rin yun, di ba, matay? Dapat yung anak niya to na Suwail na ito, dapat magparamdam kay Ate Ros, di ba, matay? Hindi naapektuhan yung anak buhay nila. Oh. mga picture niya na iano ko po talaga ng missing. Dati kanina napag-usapan pa lang natin. Pag talagang hindi ko siya talaga nakita. Ngayon, mamaya, paglabas ko doon, puntahan natin sa bahay. Buti nandito si ate, o, di ba, matay? Mamaya, samahan kita. At least may nag-ano si ate, no? Napakabait ni ate. At least may unawa kay Ate Ros. Eh, kung ano mangyari dyan kay Ate Ros, maglakad dyan sa highway, biglang natumba, walang kasama si Ate Ros. Ate Ros, di ba, minsan daw nakakulap si Ate Ros. So, mabait si ate, concern citizen siya talaga kay Ate Ros, kung nagagabay, di ba? Yung problema ni Ate Ros ay yung anak niya na nagbibigay ng sakit ang ulo, stress sa kanya, isa dito. Imbis na kapuko sila magtinda, magnegosyo, saan-saan hanapin ni Ate Ros yung bata, anak niya na Suwail, mahatangay. Dahil, gayang edad mahatangay, kulang sa ano yan eh, kulang sa counseling. Oh, kasi ano yan siya, Suwail, tawag diyan eh, matigas sa ulo. Yung gusto niya, yun ang gusto niya. Hindi niya naramdaman yung si Ate Ros, yung nanay niya, na-stress maghanap sa kanya. Yung anak niya maligaya siya kung saan magpunta. Yung si Ate Ros, consumption, paano yung hanap buhay nila, sino ang katimbang ni Ate Ros, di ba mga tangay? May sakit si Ate Ros, di ba mga tangay? Kaya maganda to si ate. May concern, di ba? Nakakatuwa to si ate na nag-alalay kay Ate Ros, di ba? Nakabibo rin ito si ate. Nag-aalalay rin kay Ate Ros, tuloy natin. Kasi talagang, di ba na rin kasi yung dati kampante ako na kasi bigla na lang siya social. Ngayon kasi iba na eh. Iba na yung kami. Ay, okay lang po, okay lang. Kuya Bornok, anong masabi mo dito kay Ate Ros? Anong may masasabi mo sa kanya? Bigyan ko kayo ng pagkakataon. May gusto kayo sabihin kay Ate Ros? Kuya Bay, Kuya Bogie. Yung sa yung paghahanap kay Arvin, di ba matagal na siyang hinahanap, tapos bakit ngayon lang may mag-blatter? Oh, dapat pinablatter na yan mga tayo. Baka mayroon naghahawak dyan na hindi maganda. Kaya Arvin, baka may naghahawak ng malalaking grupo. Bakit hindi nagpapakita, di ba mga tangay? Di ba? Dapat alam niya kung ano na nangyayari sa anak niya, di ba mga tangay? Tuloy natin. Tama yung ano ni Butchok. Pag una pa lang, nag-blatter na. Kasi ganito yun. Before kasi, yung mga nagdaan na pag-alis niya, pagtakas-takas niya, nakakauwi pa siya. Umuwi pa siya. Ngayon, tapos maya-maya, di ba sabi ko nga, gaya na sinabi ko dati, yung pa rin ang sasabihin ko ngayon, pag nalingad lang ako ng bagya, tatakas siya. Ngayon, yung muling-muling layas niya ngayon, hanggang ngayon, di pa siya talaga Kailan po ang huli? yung pong,
sakit sa ulo talaga to yung anak ni Ate Rose, mga tangay. Ibalik na lang natin, mga tangay, pakati bisita na lang yung full video na to sa YouTube channel ni Papa Dins TV. Kaya pala na ano si Ate Rose sa anak niya na Suwail. Masakit talaga yan, mga tangay. Dito sa intro siguro sa hindi na kinayanan ni Ate Rose, mga tangay. At napasugod na sila Papa Dins TV. Dito actual siya na napasugod sa ospital, mga tangay. Napakahirap yung anak na si Ate Rose na lang mag-isa. Kung wala sila Papa Dins TV, ganito mangyari, ma-collapse si Ate Rose. Ito, mga tangay. Napakahirap ng katulad ko ano mangyari sa anak niya. Ganun, mag-alala si Ate Rose. Si Ate Rose ay ganito nangyari na collapse, di ba? Buti nandiyan sila Papa Dins TV. Kung natumba lang dyan, walang tao. Paano ma-rescue, di ba, matay? Natuluyan na si Ate Rose. Pero kumalma ka lang ha, kumalma ka lang. So dito walang anak. Yung anak niya walang kalam-aram. Si Ate Rose, sugod na sa ospital. Di ba? Yung suwail niya ng anak na siguro dagdag stress kay Ate Rose. Imbes tulungan yung magulang yan si Ate Rose na maghanap buhay, mag-focus siya sa pag-aaral dahil ang pangarap naman ni Ate Rose makapag-aral siya, wala may mga ganyang talaga suwail na anak di ba, mga tangay? Nakatuon lang talaga kay Ate Rose. Pero marami naman mga kabataan ganyang mga tangay. Talagang sa huli yung pagsisisi paano na lang kung mawala si Ate Rose si RB na yun, nasuail na anak ni Ate Rose, bago siya magsisisi kung wala yung nanay, wala na yung nanay niya na si Ate Rose. Di ba, mga tangay? Tuloy natin. Buti lang dito sila Papa Dins TV. Kalma lang, kalma. Siguro hindi na kinaya ni Ate Rose yung stress sa anak niya, bigat, di ba? Hinahanap niya yung doon sa nireaction na natin, mata, hinahanap niya na siyempre iniisip niya na tong buhay ko, yung anak ko na stress na siya, hindi umuwi, wala pa siya sa awa, yung hanap buhay nila, wala nagtitinda, di ba, mata? So halo-halo na yan, stress, depression, yan na napupunta, karoon na ng nervyos. Tuloy natin. Todo rescue sila Papa Dins TV, mga tangay. Napakaswerte na sana nila Ate Rose, andito sila Papa Dins TV. Yung anak niya na lang talaga yung matigas ang ulo na suwail talaga. Bakit ito nasabi ko, mga tangay, na suwail? Dahil hindi niya naramdaman yung pahalaga ni Ate Rose, pagmamahal na nag-alala si Ate Rose, pero siya tuwang-tuwa pa siya na hinahanap siya ni Ate Rose, di ba? Ito ang initan ko ng ulo natin, yung mga ganitong patitigas na ulo, mga na to. Sa uli yung pagsisisi niya, yung mga tangay. Totoo yan. Sa uli, pag wala na si Ate Rose, yung nanay niya, sa uli yung pagsisisi niya, mga tangay. Dahil hindi siya man nakapagtapos sa pag-aaral, makaroon siya ng pamilya, makasabi yan siya, sana nag-aral na lang ako. Inano ko na lang yung sabi ni, magtiyaga ako mag-aral. Makasabi ba yan, mag-edad na 30-35, makasabi ba, ang hirap pala mag-apply ng trabaho. Sana nagpursigi ako mag-aral. Ganon mga senaryo yan, mga tangay, ganyang edad na 17-18. Napakahirap magtrabaho kapag wala kang certification, di kapag aral, high school, college, o TESDA lang man, mga tangay. Napakahirap. Itong vlogs ni Papa Dins TV, may aral ito, mga tangay. Sa mga kabataan, may aral to. Real talk tayo, mga tangay. Sinugod talaga, mga tangay. Sinugod niya nila Papa Dins TV. Malaking bagay ganito, mga charity vlogger nila Papa Dins TV, na mga beneficiary nila, mga ganitong senaryo mag-collapse, ipasugod, di ba, mga tangay? Dahil napakahirap, mga tangay, katulad ni Ate Rose. At maraming salamat dun kay ate
na nag-alalay kay Ate Rose, di ba mga tangay? Na napaka-supportive din. So, yung anak lang ni Ate Rose, yung Soil talaga. Nakakainit ang ulo yung anak ni Ate Rose. Walang pakiramdam, tawag dyan mga tangay. Boss, emergency! Alright, yun mga tayo yung reaction ko dyan sa vlog ni Papa Dins TV. Hinahanap ni Ate Rose yung anak niya si Arvin na Soil. Bakit Soil? Umiinit talaga yung ulo ko dyan mga tangay dahil hindi niya pinalagan yung nanay niya ni Arvin. Sa uli ang pagsisisi niya mga tangay. Yan mga tangay yung reaction ko dyan. Alright mga tangay, yan reaction ko. Pakibisita na lang sa YouTube channel ni Papa Dins TV. Like and share natin and don't skip ads at si Kabisnes Official ang tatay ni Papa Dins TV, aninong ni Kalinga Prop. Supportahan natin mga tayo, like and subscribe and like and subscribe natin ang kanyang YouTube channel, ang Kabisnes Family sa channel nila, at mga kagwang sa kanilang YouTube channel, supportahan natin. At sila Kuya Bal, Ate na Kalinga Prop at si Ma'am Roda, supportahan natin, subscribe natin, panoorin natin mga vlogs nila mga tayo. Alright mga tayo, yan ang lang yung reaction ko dyan sa vlogs ni Papa Dins TV. Kung nagustuhan mo ang reaction ko, mag-like, comment ka na at mag-like at mag-subscribe ka na para updated ka sa mga upload reaction ko mga takay. At see you sa mga upload reaction ko mga takay. Maraming salamat at lagi tayo mag-ingat. Adios. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright.